ngayon, tuloy natin ang ating pag-aaral sa hapon na pinamagatan nating Christian Virtue of Love based on 1 Corinthians chapter 13. Now, dito sa ating series sa Christian Virtue of Love based on 1 Corinthians 13, sinabi natin na si Apostol Pablo ay nagsimula niyang bigyang diin ang kahalagahan ng pag-ibig bilang isang motibasyon sa paggamit ng ating iba't ibang espiritual na kaloob. At maging sa mga sakripisyo na pwede nating ibigay sa ating kapwa, dapat meron daw itong pag-ibig. No? Gaano man daw kadakila ang ating mga kaloob, gaano man ka-remarkable ang ating mga sakripisyo, walang kabuluhan yan kung walang pag-ibig. Parang nag-multiply ka sa zero. Ibig sabihin, there are no profit, no benefit, and all the talent, the time and the effort are wasted. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. At ang pag-ibig, ang multiplier ng ating mga gawain. Hindi yung dami ng gawain ang nagmumultiply ng pag-ibig. So, nung nakaraang linggo, diniscuss natin yung isang character ng love. Love is patient. No? At ang deeper meaning ng salitang patience doon ay willingness to wait. Yung hangarin mong maghintay sa iba. Ano ibig sabihin? Meron kang commitment na hintayin yung paglago ng iba. No? Kasi minsan, ang tendency natin, no, kapag tayo lumalago at yung iba ay hindi, gusto nating iwanan. Gusto natin silang bahala na sila sa buhay nila. Hindi, we are willing to wait for the maturity of others. And not only that, we cheer others towards maturity. Ang ibig sabihin ay we expect, we hope, and we long, or even encourage other towards maturity. Ngayon namang hapong ito ay i-consider natin ang isa pa sa katangian ng pag-ibig. Buksan natin ang ating mga Bible. Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 13. Muli nating basahin ang verses 1 hanggang verses 4b. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob na propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin. At ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-ibig ay magandang loob. O sa Ingles ay kind. Love is kind. So, kindness ang ating bibigyang pansin. Now, nung nakaraan, di ba, sabi ko, medyo negative yung yung character ng pag-ibig, no? Love is patient. Medyo mahirap 'yun. Mahirap maging matiisin, no? Pero pagdating dito, medyo masarap pakinggan. Love is kind. Sino ba sa atin dito na ayaw makilala na siya ay kind? 'Di ba? Gusto natin lahat tayo rito makilala ng mga tao na may magandang loob, no? Masarap 'yun eh. Na makilala ka na may magandang loob. At masarap din naman na pakitaan ka ng magandang loob. Kaya welcome na welcome ito sa pandinig natin, yung salitang kind. Because we all desire to be known as kind. However, brethren, na yung ginamit na salita ni Pablo rito, medyo unique. Hindi ito abstract. Kasi pag sinabi mong kind, abstract word yan eh. No? Mahirap i-define ang kind. Paano mo nasabing kind siya? Kasi tahimik. Kasi mahinahon, kasi oo lang ng oo, no? Halimbawa, nagpipreach ako, ganun lang ng ganun, ano? Yung pala, tulog na, no? Di ba? Paano malalaman? Kaya abstract, yung salitang kind, abstract yan. Pero alam niyo ba yung Greek word na ginamit dito ay literally carries the idea of being useful or beneficial. So, hindi siya abstract. Action word siya. Something that must be expressed in practical deeds.
No? So, ngayon, this brings us back to chapter 12 again. No? Doon sa 1 Corinthians 12, anong dinatalakay ni Pablo ron? Spiritual gifts. Di ba? At ngayon, pag merong ang mga kapatid sa iglesia may kanya-kanyang kaloob, may tendency na magpaligsahan yan sila eh. No? Magpagalingan. Magpahusayan. Mas matindi yung kaloob ko kaysa sa iyo. Mas kapaki-pakinabang ang kaloob ko kaysa sa iyo. Mas obvious kaysa sa iyo. Something like that. Pwedeng, hindi mo man sinasabi yan, pero nandun yan sa utak mo. No? Ang gustong sabihin ni Pablo rito, anuman ang kaloob mo, maliit, malaki, nakikita o hindi, laging ang iniisip mo maging kagamit-gamit sa iba. In other words, the way of love is the way of being useful to others. No? Kaya pag sinabing kindness, ang ibig sabihin nun, useful for others. Kaya ngayon, gusto ko lang para ma-develop natin ng husto itong concept ng being useful or being beneficial, na siya ang tunay na expression ng kindness. Gusto ko kayong anyayahan sa isang passage sa gospel na pag binasa natin dito, ito yung talagang akma na pwede nating sabihin tamang-tama dito sa pagiging useful or kind to others. At merong mga ginamit na Greek word doon na siyang Greek word din dito sa ginamit ni Paul na kindness. So please now turn your Bible to Luke chapter 6, verses 32 to 36. Luke chapter 6, verses 32 to 36. Basahin natin. Kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung gumagawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong meron kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Verse 35, subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti. Yung pong Greek word na ginamit doon, gumawa kayo ng mabuti, same Greek word doon sa 1 Corinthians 13 verse 4b, love is kind. Parehong-pareho ng Greek word yan. No? Sabi niya rito, gumawa kayo ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit, malaki ang magiging gantimpala ninyo. At kayo'y magiging anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo, gaya ng inyong ama na maawain. Ito ang salita ng Panginoon na napakaganda, mga kapatid. Dito makikita natin, mayroong challenging aspect pala yung God's kindness. No? Yun ang tinuturo ni Jesus dito. Sinasabi ni Jesus, kung tayo ay mabait lamang sa mga mababait sa atin, walang remarkable doon. Kung tayo matulungin sa mga taong may inaasahan ka ring makakatulong sa iyo, nothing is remarkable to that. Bakit? Ginagawa rin niya ng mga pagano eh. Ginagawa rin niya ng mga taong di mananampalataya eh, di ba? Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Ang totoong test ng Christian love is to show kindness even to those who are unkind to us. Ulitin ko. The real test of Christian love is to show kindness even to those who are unkind to us. At ano ang dahilan ni Jesus? Anong dahilan ni Jesus? Sapagkat ganito daw ang Diyos. No? Ganito ang Diyos.
Niligtas tayo ng Diyos. Pero dapat ba tayong maligtas? Kinahabagan tayo ng Diyos. Pero dapat ba tayong kahabagan? Hindi nga tayo mapagpasalamatin sa Diyos? Minsan. Pero hindi niya wini-withdraw yung kanyang biyaya at tulong sa atin. Hindi ba ang Diyos ay mapagpala rin sa mga hindi mapagpasalamatin? Nagbibigay siya ng ulan sa mababuti at masasama. Nagbibigay siya papasikat siya ng araw sa mabubuti at sa masasama. At yung mga taong yun, nagpapasalamat ba sa Diyos? Hindi. Pero, ginagawa yun ng Diyos sa atin. So, ang punto rito, sina-challenge ni Jesus yung mga alagad niya na maging mas malalim sa usapin ng pag-ibig. Kasi, di ba, natural lang naman talaga sa atin eh. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, parang gusto natin, dapat ginagantihan din tayo ng mabuti. We prefer to be kind only to those who are kind to us eh. We want to love those who are loving, lovely, and lovable. But the way of love calls us to reflect the kindness of God, even toward those who do not deserve it. So ito yung message na gusto kong bigyang dain. The real challenge of kindness is being willing to serve those who cannot repay us. Meron dalawang bagay. First, let's look at the service of Christian kindness. Secondly, the sacrifice of Christian kindness. Ano yung point ko dun sa service of Christian kindness? Ang point ito, usefulness to others is always a deliberate choice. Yung pagiging kagamit-gamit sa iba, choice yon mga kapatid. Choice mo yon, decision mo yon. Now, yan yung emphasis doon sa 1 Corinthians 12. Every member of the body has been given a gift. No? Alam nyo, kung ikaw Christian, member ka ng church, member ka ng katawan ng Panginoon, lahat tayo binigyan ng gift. Spiritual gifts. No? Walang in-overlook. No? Ang Panginoon. Lahat meron. Tandaan natin yan. Lahat may capacity to serve. Lahat pwede maging useful. Lahat pwede maging beneficial to others. Kaya, wag natin dapat isipin na, nako, parang, hindi ko naman, konti lang siguro ang kaya ko. Dahil doon, wag ko na lang kayang gawin. No? Umupo na lang ako sa isang sulok, magmukmuk. Kasi, konti lang naman ang kaya kong ibigay. Hindi dapat iniisip yan eh. No? Pangalawa, hindi rin pwedeng i-dismiss yung iba. At isisipin mo, ako, mas kapaki-pakinabang ako, samantalang yung mga gift mo naman, hindi naman yan masyadong kailangan. We should not do that, brethren. And we should not also think that we are indispensable and therefore does not need others. Alam mo yung feeling of the indispensable, alam mo, hindi sila makakagalaw pag wala ako. No? Diba yan, feeling indispensable ang tawag diyan. Napakapanganib ang ganyang klase ng pag-iisip. No? Huwag tayo maging ganyan. Lahat merong pwedeng ibigay. Lahat merong pwedeng gawin. Lahat ay pwedeng maging kagamit-gamit sa iba. Pero ito yung tatandaan natin. Yung pagiging kagamit-gamit sa iba is a matter of choice. Choice yan. Personal responsibility yan. No? Ito ulitin ko. Choice yan. Now, bakit ko binibigyan diin yan? Ganito. Yung spiritual gifts, yung kaloob na spiritual, hindi yan choice. Hindi mo choice yan. Binigay yan sa'yo. Choice ng Holy Spirit yan. No? Yung pagpe-perform mo nung mga bagay na magiging kagamit-gamit ka sa iba, yung way of love,
choice yun. So ulitin ko, yung spiritual gifts, hindi mo choice yan. Galing sa Holy Spirit yan. Tandaan mo, kahit sabi mo, gusto kong maging katulad ni brother, nagpipreach sa church, pero maaaring hindi ka bibigyan ng kaloob, ng kakayanan na makapag-preach. Gusto ko yung ginagawa ni ang galing sa administration, maaaring hindi yan ang linya mo talaga, kahit gusto mo. Gusto ko yung ganyan, gusto kong ganyan. Kasi ang Holy Spirit ang nagbibigay. Siya nagbibigay nun, siya nagkakaloob nun. Pero yung way of love, choice yun. Aaminin ko na sa inyo, may mga panahon nga na minsan iniisip ko, sana hindi na lang ako pastor, no? Sana hindi na lang ako nagpipreach. Kasi may time naman na nag-enjoy ako sa ginagawa ko. May mga time naman na parang, alam mo yung feeling na discouraged ka? Parang nadi-discourage ako, no? Lalo na nga siguro pag parang feeling mo walang bunga yung ginagawa mo. Pero tao tayo, may ganyan tayong damdamin. Pero may choice ba ako? Hindi ba binigay sa akin ng Holy Spirit yung kaloob na ako ay maging mangangaral? Na ako ay dapat maging magturo at magpastor? Yan, bigay ng Holy Spirit sa akin yan. Choice niya yan sa akin. No? Pero ito ang dapat nating tandaan. Yung maging daan tayo ng pag-ibig is different. It is a matter of personal choice and responsibility. And love is not merely a matter of personality, it is a matter of decision. No? Pwede nating tanggihan na maging kagamit-gamit tayo. Pwede rin namang gustuhin nating maging kagamit-gamit tayo. It is because we have chosen not to be useful to that person. Yan ang dahilan. And it is because you want to be useful, kaya nangyayari yan. Now, ang isa sa halimbawa natin na pwedeng makuha dyan, yung parable ng Good Samaritans. Naalala niyo yun? Di ba, merong isang tao na binugbog, ayon sa kwento ni Jesus, doon sa daan ng Jericho, binugbog siya, halos patay na siyang iniwan doon. Dumaan yung pare. Diba? Pagdaan ng pare, nakita niya yung nakahandusay. Anong ginawa niya? Tiningnan. Dumiretso. Di ba? Dumaan yung Levita. Nakita niya. Tiningnan. Dumiretso. Dumaan ang Samaritano. Nakita niya. Isang tao nakahandusay. Tinulungan niya, ginamot ang mga sugat, dinala sa panuluyan, binayaran pa yung may-ari ng panuluyan. Kung ano ang kulang, babalikan pa niya. Ang punto ron, choice ng pare at ng Levita na hindi tulungan yung tao. At pinili naman ng Samaritano na i-extend ang kanyang tulong doon sa lalaking yon na naghihirap. Pinili niyang mahabag. Pinili niyang pakitaan ito ng kabutihan. The same principle applies to us in the church. No? May nakita tayong nangangailangan. O maaaring may nakita tayong pangangailangan sa kabuuan ng iglesia. May ability tayong tumulong, pero pinili mong i-ignore. Pinili mong baliwalain yung pangangailangan na yan kahit may kakayanan kang tumulong. No? Yun yung punto ron, mga kapatid eh. It is because we have decided not to walk in the way of kindness and usefulness. Kindness, therefore, is not a gift. It is a way of love. Because it is a matter of choice. At yun ang dapat na maging malinaw sa atin. At yung kindness as a way of love, it is in direct contrast to a so-called self-absorption. Diba? Kasi may mga tao, ang concern niya ay yung ano yung pakinabang niya. Ano yung makukuha niya. Hindi mo pipiliin daanan yan kung sa tingin mo wala kang makukuha o mahihita. No? Pero, kung gusto mong maging kapaki-pakinabang, kung gusto mong mag-extend ng tulong para maging beneficial sa iba, pwede mong gawin yon at piliin yon. Merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si William Penn. Galing siya sa isang mayamang pamilya.
Ang hari ng Inglaterra noong panahon na yon ay nagkaroon ng malaking utang sa kanyang tatay. Ngayon, hindi pa nababayaran ng King of England yung kanyang utang. Ang ginawa ng King of England, hindi niya binayaran ng cash. Alam mo ginawa niya? Ibinigay niya ang isang teritoryo sa Amerika. Kay William Penn. Yun yung Pennsylvania. Galing sa pangalang William Penn. No? Mas pinili ni William Penn na maging kagamit-gamit sa iba. Alam mo, nung panahon na yon, ang Pennsylvania, ang lugar na colony ng England ng panahon na yon, na merong religious tolerance at merong fair treatment sa mga Native Americans, Indians. Kasi noong araw, wala nang, alam mo naman, mga katutubo yung mga Red Indians, mababa ang tingin nila. Pero doon lamang sa Pennsylvania, mayroong pantay-pantay na pagtrato sa mga Native Americans at saka mga puti na galing sa Inglaterra. Tapos ano pang ginawa ni William Penn? Ginawa niyang Kapitolyo yung isa sa lugar sa Pennsylvania at tinawag niya itong Philadelphia. Di ba? Anong ibig sabihin ng Philadelphia? Brotherly love. William Penn chose to use his opportunity and resources to benefit others. The question for us is this: do we want to be useful to others? Do we want to be beneficial to others? Kung tatanggi tayo na maging kagamit-gamit sa iba, hindi natin pwedeng i-blame yung ating personality o yung circumstances. Kasi bibigyan tayo lagi ng opportunity na magpakita ng kabutihan eh. Pero minsan hindi nangyayari dahil mas pinili mong huwag magpakita ng kabutihan. No? Pero dapat, bilang Christian, dapat lagi nating piliin na maging kapaki-pakinabang sa iba. The challenge for us is that we can be useful to others, brethren. In fact, in so many ways. Even in simple ways. Through giving, through sharing, through cleaning, through washing the dishes. No? Natutuwa nga ako, may mga kapatid tayo, no? Pagkatapos ng ating mga kainan dito, talagang tambak ng mga ron. Naghuhugas sila ng plato, no? At minsan gusto ko nang di ba, pwede bang makihuga? Talagang ginagano nila ako. Hindi ka pwede rito, pastor. No, kami ang bahala rito. To arranging the chairs, visiting the sick, cooking for others, offering encouragement, giving counsel. So, these are not small things, brethren. Hindi ito maliliit na bagay. Yan ay powerful expression of love. That is the way of love. The service of Christian kindness, being useful to others, is always a deliberate choice. Number 2, the sacrifice of Christian kindness. Ang ibig ko sabihin ay ganito: usefulness is most evident when we are willing to serve those who seems useless. Yan. 'Di ba? May mga tao na minsan iniisip natin na hindi talaga useful eh. Sa iba't ibang dahilan. Mahirap maging kagamit-gamit ito, ganyan ang ugali eh. Hindi maganda, no? Mahirap maging kagamit-gamit ito kasi maaring yung pinyang physical condition, no? O mahirap maging kagamit-gamit ito kasi mahirap lang naman talaga siya eh. Yung kanyang economic condition, ganun lang eh. Wala naman siya talagang pwedeng maitulong. No? Ina-assume natin na wala tayong makukuhang pakinabang sa kanya. These are often the very people na gusto nating iwasan, no? Gusto nating piliing hindi tulungan. Deep within us, brethren, meron tayong tendency na mag-isip na kapag ka tumulong ako, merong balik, na? Kasi yun din ang naririnig natin sa mga ibang mga
pangangaral noon, siksik, liglig, at umaapaw. Di ba? Gusto natin bumalik. No? Yung bang, kaya nung bata-bata pa akong Kristiyano, laging binibigyan din sa amin yung giving eh. At laging binibigyan din, pag nagbigay ka, babalik yan. Higit pa. Kaya, minsan, kasi yung papa ko, no, saka si mama, yung tinuruan kami noon na yung baon namin, no, kukuha ka doon sa baon mo nang i-offering mo pag Sunday. Minsan, hirap i-offer yun, no? Pero lagi yung iniisip, babalik to. Nang higit pa doon sa inaasahan ko, lagi kong iniisip yun. No? At minsan, natatranslate yan maging sa pagtulong natin sa kapwa. Yung bang, di ba? Pagtutulungan mo to, iniisip mo baka pagdating ng araw, parang nag-invest, no? May tendency tayo ng ganyan. Ano bang pag tumulong ka, gusto mo may balik? No? Alam mo, yan ang daan ng mundo. Pero ito yung uniqueness ng Christian love. Very different. Christian love calls us to be kind even to the unkind. Christian love is willing to be useful even to those who seems useless. This is the kind of love that God Himself has shown to us. Isipin nyo, binanggit ko na kanina. Yan ang ginagawa ng Diyos eh. Nagpapasikat ng araw sa mabuti at sa masama. Nagbibigay ng ulan sa mabuti at sa masama. Napakabuti ng Diyos. Maging sa mga tao hindi kumikilala sa Kanya. Isipin nyo, ang Diyos nagbigay ng wisdom, ng grabe, ng talino, no, sa mga tao. Yung ibang binigyan ng Diyos ng talino, napaka-scientific ng mga utak. Pero minsan, yung ibinigay ng Diyos na talino sa kanila, ginamit pa nila para makipag-argue na walang Diyos. Di ba? Pansinin nyo, sino ba yung mga mas maraming naniniwala na nagsasabing walang Diyos? Yung mga taong matatalino, may mga scientific mind, philosophical mind. Binigyan sila ng Panginoon ng ganong klase ng pag-iisip. Pero gagamitin nila yon laban sa Diyos. Pero hindi binawi ng Diyos yung kanilang pag-iisip na ganon. Napakabuti ng Panginoon eh. Maraming tao tumatanggap ng kabutihan pero hindi nagpapasalamat sa Diyos. Pero pinagpapala pa rin ng Diyos. At yung truth na yan ang magcha-challenge sa atin, mga kapatid. Why can we not be, in a small way, a reflection of God's kindness? Alam niyo yung problema sa ating lipunan ngayon? Madalas, tumutulong tayo, siguro, yung motivations ng mga nandun sa matataas na posisyon, mga nasa gobyerno, tumutulong din naman sila eh. Nag-a-assist din naman sila. Pero ang dahilan nila dahil, yan ang human rights eh. Tumulong. Di ba? Pero hindi yan ang Christian way. Ang Christian way, we are not helping others because this is their rights. We are helping others because of love. Love is the way. We help, we share, we encourage, we give, we support. Not because of rights, but because of love. And there is a powerful truth about kindness, brethren. Mayroong makapangyarihang bagay ang pagiging mabuti. Minsan, ang kabutihang loob, nagpapabago ng ibang tao. Pag pinakitaan mo ng mabuti, pwedeng yung puso na hindi mapagpasalamatin, biglang naging mapagpasalamatin. Na? May nagsabi ng ganito, if you do a kindness, forget it. If you receive a kindness, never forget it. Tama? Kung gumawa ka ng mabuti, kalimutan mo na yung ginawa mo. Pag tumanggap ka ng kabutihan, huwag mong kakalimutan. Minsan, maaaring hindi ka tumanggap ng pasalamat doon sa tinulungan mo. Minsan nakaka-discourage din yun, di ba? Tinulungan mo yan, hindi pa rin nagpasalamat. Nakaka-discourage. Pero mga kapatid, laging challenge yan sa atin, di ba? Tingnan mo na, naghahanap ba ako ng pasalamat? Naghahanap ba ako ng balik doon sa ginagawa ko? Dapat hindi, di ba? Pero tandaan natin ito, no?
maaring hindi ka tatanggap ng pasasalamat sa mga taong natulungan mo. Maaring makakalimutan ng tao na minsan nakatulong ka sa kanya. Kaya nga sabi ko, minsan pag tumulong ka, wag kalimutan mo na eh. Bakit? Kasi pag nainis ka dun sa taong tinulungan mo, maalala mo yung ginawa mo sa kanya eh. Di ba? Taong to, naninira ngayon. Alam, di man niyang naalala na minsan. Di ba? Kalimutan na nga eh. Yan yung challenge sa atin. Bakit? Kasi sigurado ko maaalala mo yun kapag nakitaan mo siya na hindi maganda. Pero makatanggap man tayo ng pasasalamat, makatanggap man tayo ng mga papuri o hindi, wag na, okay lang yan. Alam mo kung bakit? At the end of the day, ang pinakamahalagang papuri at pasasalamat manggagaling sa Panginoon. Naalala nyo, Matthew 25:34 to 40, noong sabi darating na daw yung anak ng tao, tapos hihiwalay niya yung mga tupa sa kambing, tapos yung mga nasa kanan, andun daw yung mga tupa, sasabihin niya doon sa mga nasa kanan, hali kayo, pumasok kayo sa kapahingahan ng iyong Panginoon na inihanda na sa inyo bago pa itatagang sanlibutan. Dahil minsan ako'y gutom, binigyan niyo ako ng pagkain. Minsan ako'y uhaw, binigyan niyo ako ng maiinom. Minsan ako'y hubad, binigyan niyo ako ng damit. Minsan ako'y isang estranghero, pinutuloy niyo ako sa inyong mga tahanan. Minsan ako'y nakulong, dinalaw niyo ako. At sasabihin ng mga taong ito, kailan nangyari yon, Panginoon? Anong sabi ni Jesus? Ang ginawa mo sa mga maliliit na mga kapatid na ito ay ginawa mo sa akin. Hindi ba? Huwag ka nang umasa ng pasasalamat sa sino man. Ang mahalaga, tatanggap ka ng recognition sa heaven. Si Abraham Lincoln ay itinuturing na isa sa pinakadakilang pangulo ng bansang Amerika. Actually, si Abraham Lincoln ay isang mananampalataya. No? At siya ang originally nakipaglaban para sa abolition ng slavery sa Amerika. Dahil sa kanyang gustong mangyari na mawala na yung slavery sa Amerika, maraming galit sa kanya. Maraming siyang naging kaaway. Isa sa mga, sabihin natin, medyo outspoken na kaaway o talagang nagpapakita ng galit sa kanya ay isang lalaki na ang pangalan ay si Edwin Stanton. Bago naging presidente ng Amerika si Lincoln, alam mo, tinawag ni Edwin Stanton si Abraham Lincoln na the original gorilla. Ano? Sabi ni Stanton, nagtataka ako, maraming mga tao pumupunta pa sa Africa para maghanap ng gorilya. Eh mayroong gorilya rito, nakatira sa Springfield, Illinois. Alam mo, yun ang hometown ni Abraham Lincoln. Alam nyo, ayon sa kwento, ni minsan hindi sumagot si Abraham Lincoln sa lalaking yun. Ni minsan hindi siya nagsalita ng batikos o sumagot. Hindi mangyayari yan sa mga politiko. Tingnan mo, sagutan, di ba? Sagutan. Ngayon, noong naging presidente na si Abraham Lincoln, sa isang pagkakataon, kailangan niya ng secretary of war. Alam niyo, pinili niya? Si Edwin Stanton. Ginawa niya secretary. Nagtaka yung mga tao. Uy, sabi ng mga kaibigan, tika muna, ba't yun ang ginawa mo secretary? Patay ko sa iyo ah. Alam mo, sabi ni Abraham Lincoln, sa tingin ko, siya ang pinakamahusay para sa trabahong ito. Dito ay pinakita ni Abraham Lincoln yung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano na nagpapakita ng magandang loob sa mga hindi magandang loob sa kanya. No? Nung naging resulta, nagkaroon nawala yung animosity nilang dalawa, naging magkaibigan sila. At noong panahon na si Abraham Lincoln ay pinaslang, alam niyo yung kwento ni Abraham Lincoln, di ba siya ay inassassinate ng isang pangalan ay Booth. No? Sa isang theater, nanonood sila ng isang show, may umiikot doon sa likod, binaril siya.
Dahil yon sa mga programa ni Abraham Lincoln patungkol sa abolition ng slavery. Galit sa kanya. Patay si Abraham Lincoln. Doon sa burol niya, nakahiga siya sa kanyang kabaong. Lumapit si Edwin Stanton. At sinabi niya ng malakas, nandito nakahiga ang isa sa pinakadakilang leader na nakita ng tao sa modernong mundo. Si Abraham Lincoln. So, why should we choose to be kind to the unkind, brethren? Why should we choose to be useful to those who seem useless? Ultimately, because this is the way of love. And this is the way of God. Isipin niyo yung buhay niyo ngayon. Kayo mga Christian, kung hindi kayo inabot ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kung hindi kayo binigyan ng liwanag sa inyong mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kung hindi gumamit ang Diyos ng mga sirkumstansya o ng mga tao para marinig ninyo ang Ebanghelyo, kung hindi kayo pinagkalooban ng pananampalataya para makatawag ka sa Diyos at makatawag ka kay Jesus, nasaan ka ngayon? Nasa daan ka patungo sa kapahamakan. Without God's gracious kindness, we would still be living in sin, without hope, without direction, and heading toward destructions. And therefore, brethren, this is a great challenge to us. Challenge to be kind, even to the unkind. For this is the way of love. Let's pray.